Jesus. Thank the Lord God. Purihin ang Diyos. Purihin siya sa kanyang kalwalatian. Purihin ka, O Diyos, na masagana ang biyaya sa buhay ng bawat isa. He is a tremendous God. And He is able to do all things for the sake of His people and His glory. Magagawa niya ang lahat ng bagay para sa kanyang sarili. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat muli for this morning. For you are great God sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa mga araw na lumipas, na pinatunayan mo minsan pa na Ikaw ay buhay. Ikaw ay Diyos na may magagawa sa lahat ng bagay. Ikaw ay Diyos na nanatiling tapat sa iyong mga salita. Hallelujah. Ikaw pa rin ang Diyos namin noon, ngayon, at Diyos sa darating ng mga panahon. Diyos na nagpagaling ng mga karamdaman. Diyos na nagpapagaling sa aming panahon. At Diyos na patuloy na magagamot sa kanila na sumasampalataya sa mga panahon ito, O Diyos. Purihin ka, Amang Banal. Salamat muli sa isang malaking biyaya sa araw na ito. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga pagtatagumpay. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan sa aming pagparoon, sa masbate, sa iyong gawain, sa iyong ministeryo. Salamat, Panginoon, sa mga salita ng buhay na aming tinanggap, O Diyos. Salamat dahil hindi ka nagtatangi ng tao. Hallelujah. Sa kanila na sumasampalataya at lumalapit sa iyo na mababa ang puso. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na mabuti pa rin, Panginoon. Tumutugon, umaabot sa bawat isa sa lahat ng mga pangangailangan. Salamat sa araw na ito. Salamat sa mga parutuo. Salamat sa mga gawa mo sa aming buhay. Tunay, Panginoon, na walang kapalit, walang mga bagay sa sanlibutan na papalit sa iyong kalwalatian, O Diyos. Tunay na ito'y walang hanggan. Ito'y walang hanggan na iyong gawa sa buhay ng bawat isa. Muli kami dumadalangin sa iyong mga salita, kung paano ka nagpala sa nakalipas na mga araw. May you bless once again our life, our hearts with your word. Pagpalain kami lubusan, Panginoon, matangan pananampalataya, patibayin sa araw na ito, Diyos. Sa iyong lahat, napapulit pa salamat at ikaw magpala sa bawat isa at patuloy kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang pa, Panginoon, sa mga bagay na hindi na maayos, na patuloy dahil sa mga kulang pa ng kaalaman, O Diyos, kahinaan, nagagawa namin ang mga bagay na ito, O Diyos. Aking dalangin, Panginoon, ang patuloy na paglago sa karunungan, kaalaman sa iyong mga salita, panampalataya. To God be all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Ating palapakan sa Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Praise the Lord. Lahat tayo mulahin mo ng mga kaupo. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na ito na kaniyang pinagkaloob sa bawat isa. Praise the Lord. At sabi pa nga ng ating Pastor Franco noon, it's good to be back sa gawain ng Diyos. Praise God. At marami na tayong narinig ng mga testimony. So, gusto ko na lamang magpasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin. At tunay na kasama natin ang Diyos na buhay sa ating mga lakad. Amen po, mga kapatid. Siya ay patuloy na kasama at sumasama sa bawat isa. Salamat sa kabutihan ng Diyos, sa Kanyang biyaya, sa pagparoon. Salamat sa mga magagawa na ginamit, hindi lang sa mga kapatiran, kundi kahit man sa amin ng mga lingkod ng Diyos, ay nakakuha pa rin kami ng kalakasan, inspirasyon sa Kanyang mga salita habang malaya na ipinapangaral ng mga lingkod ng Diyos. Salamat sa mga pastors na kasama namin at salamat din sa provision ng sasakyan na puro kami mga barako, mga kalakihan. So, na-appreciate naman nila yung sasakyan, hindi sila masyadong napagod. At yung dalawa sa likod, Pastor Jacob, Pastor Benji, hindi naman sila nagsisiksikan doon. So, naging mabiyaya ang biyahe, maayos. Bagamat on the other side, ay nagpahintulot ang Diyos ng
mga bagay sa daan na nating narinig kanina sa mga testimony. Subalit, buhay ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ang nag-create ng hangin. He knows how to tame the wind. Ang Diyos nagpahintulot ng mga ulan, ng mga bagyo. Ang Diyos nagpahintulot ng mga masiraan sa daan. So, ang Diyos din ang nakakaalam kung paano tayo tulungan sa mga panahon na yon. Kaya salamat sa kaniyang biyaya sa mga araw na lumipas. So, ating mga kapatid doon sa Masbate, patuloy niyo sama sa inyong mga prayer. Okay, so ating oras ay 10. So, I will try na paigsin lang ito dahil yung mga nakalipas na mga meeting sa Metro Manila, lalo sa Bulacan, sa Antipolo, Angono, medyo nalilay tayo. So, just tayo ng konting time. So, hopefully, makabiyahe tayo ng mas maaga. Okay, so this afternoon ay Mr.'s meeting sa mga brothers na may desire na patuloy na magpaturo pa ay ating inaniyahan. So, nag-offer ng ating brother Michael ng kaniyang van sa ating magamit mamaya. Nagpalain pa ng Panginoon ating kapatid. Okay, so gusto ko rin i-announce na rin in advance at mamaya ilang mga announcement. This coming March 8 po ay meron tayong church visitation. So, paki-note na lang, paki-mark sa inyong calendar. March 8, second Sunday, we have a church visitation. Ating guest speaker, Pastor Jonathan. I also request na lang sa inyo lahat na nawa walang mawawala sa araw na yon. Magkakaroon lang tayo ng kaunting salo-salo sa araw na yon. At isang kagalakan para sa akin na kayong lahat ay makasama sa araw na yon. So enjoy natin ang gawain ng Diyos kasama ang lingkod ng Panginoon si Pastor Jonathan. Hindi ko alam kung sino yung makasama niya. Anyway, in-invite ko rin ang aking manugang, Brother Anson, si Abigail na muli makasama natin sa gawain. Okay, so ilang mga bagay din mga kapatid. Marami pang kailangang iayos sa ating church building. Medyo nag-overdue na, medyo lumalagpas na ang buwan. So I just hope and pray this week meron tayong ma-accomplish. Naku ay nakikiusap sa ating mga brothers. Ating tiles dyan, nakita nyo naman. So habang tumatagal, kapag hindi na-repair ay mas dadami, mas malaking ating magiging gastos. So ating bigyan daan mga kapatid, hoping this coming week, ay may ayos na natin dapat may ayos. Okay. Yung shade doon sa harap din ay long overdue na rin. So ating bigyan ng daan dapat ng mga bagay na yan. God willing, maglagay tayo ng additional aircon sa mezzanine sa ating sama sa prayer. Dahil nalapit na rin yung summer at ang ating mga kapatid doon sa taas, especially ang ating technical team ay nag-struggle din sa nakalipas ng mga summer. Okay, so additional na aircon, though it may also add sa cost ng bill. Pero ako'y sumasampalataya na ang Diyos ay mayroong biyaya pa paraan para supplyan ng ating mga pangailangan. So anyway, atin na naman yung gagamitin as long as kailangan talaga. Pero kung maayos naman ang weather, especially pag Wednesday, so hindi na kailangan buksan. Okay, so yun lang. Ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa. Let's open our scriptures sa aklat ng Romans chapter 6. Bigyan ko lang daan ang bagay na ito. Loobin ng Diyos ay more or less 1 hour. Romans chapter 6. Sumunod sa verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Okay, so hanggang dyan lang muna mga kapatid, hanggang verse 4. At ang Diyos ang patuloy na magpala ng kanyang mga salita. Can you say amen sa mga salita ng Panginoon? Totoo na pinagpala ang salita ng Diyos sa nakalipas na 3 days joint fellowship sa Dako ng Masbate. At kung inyong marireview sa mga recordings sa gawain doon kay Pastor Joel ay pakiinam na inyong balikan. At iniwala ko na ito'y makakatulong. Isang bahagi doon yung preaching Pastor Jonathan about true worshiper, na hindi na ang mga tao ng Diyos ay hindi na ngayon sasamba lamang sa templo, kundi sila ay sasamba in spirit and in truth. At napaganda ng ilang mga paglalarawan, mga kapatid, ko ang pag-awit ang siyang magsasabi na ito yung tunay na pagsamba. Matatalo tayo ng mga denominations. Dahil ang kanilang stage, sa setup pa lang, sa mga lightings, sa sounds, sa background music, yung mga tao, sabi nga doon, kapag tumugtog na ng solemn, bigyan pa ng background na yung mga malumanay na awits, at ang mga tao ay nadadala at nagsisimulang umiyak ang mga tao sa pag-akala, this is the true worship. Subalit, napakasarap ng salita ng Diyos. The true worship is in spirit and in truth. Nagagawa ng mga tao sa ating panahon ang nagagawa natin, umawit ng umawit. Pero sino ang nasa espiritu at nasa katotohanan? So that's the very thing na dapat natin tingnan, mga kapatid. So napakainam na hindi lamang tayo narito dahil sa emotions, dahil sa mga pagpapala na ginagawa ng Diyos. Sabi nga ng awit, hindi tayo nagpapasalamat, sumasamba sa Diyos dahil sa mga himala, dahil sa mga pagpapala, kundi dahil kung sino siya sa atin. Yun ang isang napakainam na bagay na ating natutunan sa biyaya ng Diyos. So napakarami mga totoo napakayaman ng biyaya ng salita ng Diyos at it cannot contain sa kagalakan ng aming mga puso. I'm sure dito rin sa inyo gawain, bagamat hindi naman tayo lahat makakaroon talaga. Salamat sa ating youth ministers, Brother Tim, sa patuloy na pagpapagamit sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, at alam ko na kayo rin naman ay pinagpala ng Diyos sa nakalipas na gawain. So this morning, punta ko lang itong kaisipan. I just want to share sa inyo. Though ang ating paksa ay parang may kaisipan ng parang negative connotation, no? Ating paksa is about abusing the grace of God. Pero ito ay salita ng Diyos at mayroong positibo na ibinibigay para sa atin sa mga panahon na ito. So ating pag-usapan itong kaisipan ito, abusing the grace of God. Alam niyo ba, mga kapatid, na pwede natin maabuso ang biyaya ng Diyos? At alam niyo ba na ang biyaya ng Diyos ay may tamang panahon din ito, na ito ay matatapos. Especially sa Gentile people ng Diyos na kaniyang hinirang. Ang biyaya ng Diyos ay sumasagana, we believe it, sa ating panahon. Pero darating ang panahon, at tulad sabi ng Apostol Pablo, when the fullness of the Gentiles come in, ang biyaya ng Diyos ay babalik sa kaniyang bayang Israel. Now, balikan natin ang chapter 5, kung ano yung pinakita rito ni Pablo. Ano yung ginawa ng Diyos sa atin sa magitan ni Kristo. Ang sabi diyan, Romans chapter 5, therefore, having been justified by faith, mga inaring ganap sa panampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So this is what we are, mga kapatid. Ito yung kalagayan natin. We are justified by faith. Through whom, sa magitan ni Kristo, we also have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand. So magitan ng ating Panginoong Kristo Jesus ay nagkaroon tayo ng pagpasok. Sabi diyan, we obtained. Nakapasok tayo, nagkaroon tayo ng pagkakataon sa King James Version ay access. Nagkaroon tayo ng access by faith into this grace in which we stand. And sabi diyan, we celebrate in hope of the glory of God. And not only this,
but we also celebrate or rejoice in our tribulations. Kaya nga kainam, kahit may mga problema na sa daan, ang puso ay nagpupuri at sumasamba pa rin sa Diyos. May pasalamat sa lahat ng bagay, hindi na di-discourage, hindi na di-disappoint. Hallelujah. Knowing that tribulation brings about perseverance. So minsan ay pinapahinto ng Diyos ang mga problema para tayo ay tingnan, itest ang ating mga perseverance. And perseverance, proven character, and proven character, hope. And hope does not disappoint. Amen. Diba? Salamat sa pag-asa ng Diyos na ibinigay sa atin. Because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So, i-take note ninyo, insertang into this grace. We obtain access into this grace in which we stand. Kahit anong mangyari sa buhay ng mga anak ng Diyos, huwag mong kalimutan, ikaw ay nakapasok na at nakatayo sa biyaya ng Diyos. Kahit may mga kahirapan, kaguluhan, karamdaman man, tulad ng mga karanasan sa nakalipas, huwag natin kalimutan na tayo ay nakapasok na sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung wala pa tayong karanasan dyan, hindi nakakapagtaka, masyado tayong madaling ma-disappoint. Sabi nga ng mga pangaral. Madali tayong ma-disappoint, ma-discourage, malumbay, manlumo sa mga nangyayari. Kapag hindi umaayon sa ating mga kagustuhan, sabi nga doon, maaaring ang iba kapag naparito sa gawain, no, sometimes tayo ay nag-expect na maging smooth ang lahat ng bagay. But sad to say, hindi po mangyayari ang mga bagay na ganun, mga kapatid. Laging merong mga bagay na fault or, mga bagay na kulang. Diba? Lagi may mga bagay na pwede tayong ma-disappoint. Kaya nawadalahin ko, turuan pa tayo ng Diyos na lumago sa lahat ng bagay. Diba? Kaya nga minsan, dito lamang sa music ministry, konting bagay lamang na pwede tayong ma-disappoint, ay diba, nalulungkot na tayo. Kaya huwag tayo masyado ma-expect na gusto natin pagpasok sa church, walang problema, ayaw ko makakita ng problema, gusto ko smooth lahat. It is impossible. Dahil kailangan, sabi ni Jesus, kailangan mangyari ang mga offenses, ang mga fault, ang mga kakulangan para ang Diyos ay mahayag sa atin. Para mas ma-appreciate natin ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa ating kalagitnaan. Kung mayroong mga kulang, then gawin, ayusin. Yun nga yung purpose ng kaloob na binigay ng Diyos sa atin. To fix, para ilagay sa ayos ang lahat ng bagay. Diba? Minsan, di ko alam sa mga deacons kung nadi-disappoint sa mga inaantok sa church, diba? Sa mga pagganong-ganon sa church dahil sa puyat marahil. So, dagdagan pa tayo ng perseverance, mga deacons. Ng patience. Huwag mapagod sa pagpapaalala. So, totoo na mga kapatid na lubhang sagana ang biyaya ng Diyos. Sino pong sumasampalataya sa bagay na ito? Sabi diyan, lubha pa nga, ating puntahan itong verse, siguro basahin mo natin yung verse 12. Chapter 5. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sin. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned, according to the likeness of the transgression of Adam. So, ibig sabihin, kahit man di tayo nagkasala na katulad ng kasalanan ni Adam, tayo ay nagmana ng ganung uri ng kasalanan, who is a type of him who was to come. But the free gift is not, sabi diyan, the free gift is not like the offense, for if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Amen. Kung ang kasalanan ay sumasagana, sabi diyan, kung dahil sa isa, pumasok ang kasalanan, at nadamay ang lahat, pumasok ang kamatayan, at lahat ng problema na sa buhay, nangyari sa buhay ng tao, ang sabi ni Pablo, lubha pang sumasagana
sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Sabi diyan, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man Jesus Christ abounded to many. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ay kaya niyang sumagana para sa lahat. Bagamat, maganda rin tingnan mga kapatid na ang biyaya ay may dalawang bagay na pinapakita ang kasulatan. Dalawang uri ng biyaya na ipinapangusap ng Diyos through His Word. Una ay ang tinatawag na common grace. Ito yung biyaya ng Diyos para sa lahat. Believer ka man o unbeliever. At yung isang uri ng biyaya na tawagin na natin na special grace, ito yung biyaya ng Diyos na inilaan sa lahat ng hirang ng Diyos. So, dalawang bagay po yan mga kapatid. Kaya hindi po katibayan na ang tao ay pinagpala materially, siya ay anak ng Diyos. Hindi dahil sa atin ang lahat, hindi dahil kaya niyong libutin ang sanlibutan, kaya niyong puntahan lahat ng lugar, hindi dahil marami kang properties, marami kang mga magarang bahay at sasakyan, hindi yun ang katibayan. Kundi ang biyayang ito, ikaw man ay pinagpala o sa lahat ng mga bagay, sa materially, ang biyayang ito ay pwedeng kumilos sa iyo. Pwedeng sumagana sa iyo ang biyaya na ito. Ang Diyos, sabi ng Scripture, hindi siya nagtatangi ng tao. Dahil kung ang mga mayaman lang ang pinagpala ng mga anak ng Diyos, kawawa naman tayo. Kawawa yung marami sa atin na kaya lang mag-tricycle, pumunta sa church, maglakad, kung walang sasakyan. Pero ang biyayang ito na tinanggap natin ay higit sa mga bagay na pwedeng maranasan ng tao. Ang kagalakan na ito, ang buhay na ito na meron tayo by the grace of God, sa magitan ni Kristo ay hindi lahat ay nakaranas. Ang biyaya na mayroon kayo, hindi lahat ay tumanggap nito. Sabi natin binasa, tayo ay nagkaroon ng access sa biyayang ito in which we stand. But unfortunately, hindi lahat ay nakatayo sa biyayang ito. And that's why, ingatan natin, huwag natin abusuhin. Abusing the grace of God. Ito isang bagay na maaring ma-overlook ng mga mananampalataya sa ating panahon. At hindi natin namamalayan, tayo ay hindi na pala nakalugod sa harapan ng biyaya ng Diyos. Now, sa Matthew chapter 13, yung parable sa wheat and the tares, so hindi natin babalikan lahat yan, from verse 24 to 30, mababasa niyo yan. Kung inyong babalikan ang bagay na ito, only the wheat, kung inyong i-review yung mga talata na yun, only the wheat will produce the grains. Only the wheat ang aabot doon sa harvest. Ano mangyari sa mga tares, sa mga pansilang damo? Sila ay titipunin ng Diyos at susunugin. Bagamat silang dalawa ay sabi ng mga servant, Panginoon, bulutin na namin yung damo, yung pansilang damo. Sabi ng Panginoon, wag muna. Dahil kapag ginawa niyan, maaaring maapektuhan yung mga trigo. They both grow in a season. They both, tawag niyan, lumalago, lumalaki. Pareha silang nauulanan ng blessing para sila tumubo. But in the end, only the wheat will go to harvest. So napakagandang bagay, ang bagay ng mga kapatid. Hindi lahat ng nakakasalo ng ulan, hindi lahat na nauulanan ng blessing ay aabot or makaranas ng harvest. Only the wheat na merong, sabi doon, na ang wheat ay merong bunga, merong grain sa kaniyang sarili. At yun dahilan, lagi natin narinig, maraming madidisappoint sa uling mga araw, believing na sila'y kasama sa rapture, pero hindi lahat ay makakabahagi sa Sadducee, kundi sila lamang na may mga bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, may karanasan sa Diyos. May tunay na kagalakan na bunga ng Espiritu. Mayroong kapayapaan, mayroong tawag niyan, may temperance, may patience.
Yung kaya mo nang tiisin lahat ng bagay, kahit lumuluha ka na, kaya mong tiisin lahat ng bagay dahil nakikilala mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Or sabi ni Pablo, mas mainam sabihin na ikaw ay kinilala ng Diyos. At ang Diyos ang bahalang gumawa para sa iyo ng iyong mga pangailangan. Only the wheat produce grain. Sino ang bahagi ng mga trigo ngayon sa ating panahon? Trigo lang yung may kakayahang mag-produce ng bunga at yung mga trigo lang ang inaani, dinadala doon sa bangan ng Diyos to prepare something great sa buhay ng mga taong ito. Kaya sabi ni Pablo, sabi diyan, kung pag-usapan ang biyaya ng Diyos sa mga banal, tawagin na natin ay special grace dahil yung biyaya ng lahat ng tao naranasan ay biyaya din naman yan, pero hindi lahat nga ay nakapasok sa biyaya na meron tayo, na kung saan tayo dinala ng Diyos sa ating panahon. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. So ito yung karanasan ng mga mananampalataya na may karanasan sa Espiritu ng Diyos. And I can say, ang mga tunay na mga anak ng Diyos lamang ang mayroong totoong karanasan sa biyayang ito. Hindi lahat ay nakapasok, hindi lahat ay nakakatayo sa biyayang ito. Kaya tinan niyo yung mga tao na kahit gaano sila kagaling, kayaman, katalino, dumarating pa rin sa point na sila ay nauubusan ng pasensya. Diba? Sa daan, yan yung mga road rage. Nauubusan pa rin sila ng lakas, nauubusan pa rin sila ng pagkaunawa sa maraming mga bagay, pero hindi sa mga anak ng Diyos. Dahil sa atin, sumasagana ang biyaya ng Diyos. Sa atin, sumasagana ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ang paggawa niya ng mga dakilang bagay na hindi naranasan ng mga taga-sanlibutan. Sabi nga ni John, hindi kayo kilala ng sanlibutan. Sila ng mga may pahid ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanlibutan, and therefore, ikaw ay mayroong tama na panampalataya as long as ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. May tamang pagkakilala sa Diyos, tamang buhay na ipinagliligo sa Diyos. Dahil ang lahat ay pwedeng maglingkod, pwedeng pumaroon sa mga iglesia. Kaya, pero sabi ko sa inyo kanina, pero sino ang nasa Espiritu at nasa katotohanan ng salita ng Diyos? So, bagamat may mga tao, mga kapatid, na tinatawag din ng mga Kristiyano, subalit sad to say, hindi lahat ay may kakayahan na ipamuhay ang salita ng Diyos. But only those people na nakapasok na sa biyayang ito. Sa umagang ito, sino nakapasok na sa biyaya ng Diyos? Diba? Kaya nga kakaiba ang buhay ninyo sa mga hindi talaga totoong mga mananampalataya. Marami silang mga question sa kaisipan na bakit ganun kayo lumakad, bakit ganun kayo tawag niyan, mamuhay sa ating panahon. Na kahit moderno na ang panahon, tayo ay nagawa pa nating mamuhay accordingly sa salita ng Diyos na hindi ito sumasabay sa lakad ng panahon. Dahil iba talaga ang lakad ng panahon ng sanlibutan. Ang lakad ng panahon ay palayo sa salita ng Diyos. While the church, ang nobya ni Kristo, ay palapit ng palapit sa kalwalhatian ng salita ng Diyos. Romans chapter 1 verse 21, sabi diyan, sapagkat kahit kailanman o kahit kilala nila ang Diyos. So kung pag-uusapan ng mga tao na sabihin natin, nakaranas din naman ng biyaya, ng blessing, yung buhay, kalakasan, kalusugan, mga pangailangan. At pwedeng sabihin, sabi nga ni Paul, na kilala rin nila ang Diyos. Pero sabi diyan, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Ibig sabihin, nababasa na, nakikita na ang katotohanan, ito yung sabi ng salita ng Diyos, pero kanila, sabi diyan, hindi nila niluluwalhati, hindi nila tinatanggap o sinasampalatayanan ang Diyos. So magitan ng kanyang salita, sabi diyan, pinasalamatan. Kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ibig sabihin, may mga tao na kahit man sila ay tumanggap ng biyaya na mula sa Diyos, biyaya ng kalakasan, kalusugan, material na mga pangailangan,
biyaya ng magandang trabaho, negosyo. But in the end of the day, sa buhay nila, walang Diyos na naluluwalhati. Hindi totoo na na-express ang blessing of grace. Because sa mga tunay na mga Kristiyano, kahit walang-wala ka na, ang papuri mo ay magiging buhay na papuri pa rin sa Diyos. Kahit pinanghihinaan ka na ng laman sa karamdaman, ng katawan sa karamdaman, ang puso, ang kaluluwa mo ay nag-i-enjoy pa rin ng mga makalangit na bagay na patuloy na kanyang pinapahayag, sinasalita sa kanyang mga lingkod, sa mga magagawa, o sa bawat isa na mayroong kaloob ng wisdom para dalhin ang biyaya ng Diyos, nag-i-enjoy ka pa rin kahit nahinang-hina na ang iyong laman. Kahit lumalabo na ang iyong paningin, hindi mo na ma-recognize ang mga kapatiran, pero ang puso mo ay kilala mo siya. Hallelujah! At hindi ka mapapagod sa pagpupuri sa Diyos. Pero hindi natin ipopromote sa mga kapatid na ang tunay na pagpupuri sa Diyos ay yung pag-aawit. Hindi iyon. Ang tunay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos through the Spirit and the truth sa ating panahon. Sabi nga ng Pastor Diyos sa kanyang pangaral, kaya nga, hindi dito sa iglesia lang tayo. Kapag sinasabi natin, paparoon ako sa church para sumamba. Bakit sa bahay mo hindi ka ba sumasamba? Kumbaga, itong church building, para minsan iniisip natin ito yung panahon lang or tamang lugar to worship the Lord. Pero kahit saan tayo pumaroon, sa opisina, sa trabaho, sa negosyo, ang Diyos ay kasama natin by His Spirit. And within us, we worship the Lord. Kapag tayo nagbubulay-bulay na salita ng katotohanan, we worship the Lord. Hallelujah! At ang ating mga kaluluwa ay pinalalakas, in-encourage. Kahit may mga discouragement, in-encourage ka pa rin ng Panginoon ng salita. And that is grace, biyaya ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng testimony kanina, may mga chances na parang wala tayo nararamdaman ng biyaya, pero nakalimutan lang natin, ang biyaya ay nasa atin na. Tayo ay nakapasok sa biyaya ng Diyos at tayo ay nakatayo ngayon sa biyaya ng Diyos. So may mga tao na hindi talaga totoong lumalakad in truth, kahit man sabi ni Pablo, kilala nila ang Diyos, or ibig sabihin, naniniwala sila na may Diyos. Pero sa buhay nila ay ginawa nilang, ang sabi diyan, wala nilang kabuluhan sa magitan ng kanilang pagmamatuwid. Kapag dumating na yung panahon na ang Diyos ay nagtuturo na, marami ng katuwiran ng tao. Kapag ang Diyos ay nagtuturo at nagsasansala na, at nag-aayos na ng buhay, doon ngayon, tumataligod ang mga tao. Hindi na kayang sumunod. Ang gusto ng marami sa ating panahon ay umawit na ng umawit. Diba? Salamat o Diyos sa kaligtasan. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero kapag binigay mo na ang katotohanan sa salita ng Diyos, sorry. Huwag mo akong hatulan. Diyos lang ang hatol sa akin. Yun ang kanilang katuwiran. Pero tayo nagpapasalamat dahil may salita na humahatol sa atin. Sabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na ang paghatol ng Diyos ay nagsisimula sa kanyang sangbahayan? Bago ang Diyos lumabas doon sa mga unbeliever, tayo muna ang hinahatulan ng salita ng Diyos. At kung tayo ay mababa ang puso para magpahatol, hallelujah, tayo ay nagbibigay lugod sa Diyos. Tayo ay sumasamba, tayo ay kumikilala sa Diyos na ito na tumawag sa atin at hindi tayo nangatwiran sa ating mga sariling pangatwiran. So as for the true believers, para sa mga tunay na mga Kristiyano, ito yung sinasabi ni Pablo. So hindi po ito, no? Pasensya na sa mga nasa labas ng salita ng Diyos. Hindi ito sinulat ni Pablo for all. Kundi ito ay sinabi ni Pablo, what shall we say then? Ito ay binibigay niya sa mga totoong mga anak ng Diyos na may karanasan sa Espiritu ng Diyos. Sabi diyan, what shall we say then? Are we continue in sin so that grace may abound? Sabi ni Pablo, wag nawang mangyari. Far from it. Yes. Amen. So parang gustong sabihin ni Pablo na aabusuhin pa ba natin ang biyaya ng Diyos? Kung tayo ay nakapasok na sa biyaya ng Diyos, aabusuhin pa rin ba natin ang biyaya ng Diyos? Wag nawang mangyari dahil ang biyaya ng Diyos ay pwedeng matapos sa iyo. Sabi ni Pablo, are we continue in sin so that grace may abound?
Totoo na ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos, pero ito ay pwedeng sumagana sa iyo. Totoo na ang biyaya ng Diyos ay sumasagana, subalit ito ay pwedeng matapos sa iyo. At yun ang pinapakita ni Pablo, hindi natin dapat abusuhin ang biyaya ng Diyos. Bagamat ito'y sagana sa buhay natin, hindi tayo kailangang magpatuloy sa mga kahinaan sa laman. Hindi tayo dapat magpatuloy sa mga discouragement na nakikita natin sa bawat isa. Dahil lamang sa mga bagay na ito, hindi tayo makita sa fellowship, sa gawain ng Diyos. Sabi ni Pablo, huwag nawang mangyari. Far from it. God forbids. Dahil lamang sa mga differences, dahil sa mga bagay na hindi umaayon sa atin, or dahil sa mga kahinaan na nakikita mo, kakulangan na nakikita mo sa iyong kapatid, hinahayaan natin ang ating sarili ay tumayo sa ating sariling pagkaunawa sa salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, God forbid. Huwag nawa tayong umabot sa ganun na ating abusuin ng salita ng Diyos. Punta natin Romans chapter 11, na ang bayan ng Diyos ay nireject ng Diyos, but not totally rejected. Romans 11:11, I say then, have they stumbled that they should fall? Ang Israel, sila ba ay nakatisod para sila ay mahulog? Certainly not. Ano sabi ni Pablo? Kahit man ako ay isang Israelita sa angkan ni Benjamin. Dahil pinakita ng Diyos sa magitan ni Kristo kay Pablo, na bagamat siya ay Hudyo, siya ay tumanggap din ng grace, ng sufficient grace sa kaniyang kaligtasan. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Now, if their fall is riches for the world, dahil nga nang sila'y magkasala sa Diyos, pansamantalang iniwan sila, ang biyaya ay nag-reach out sa lahat. Of course, sa lahat ng mga hirang ng Diyos na nagkalat sa sanlibutan. And their failure reaches for the Gentiles, how much more their fullness. So, ibig sabihin, nang dumating sa atin ang biyaya ng kaligtasan, may panahon matatapos ang biyayang ito. So kung inyo na nasundan, kahit masagana ang biyaya ng Diyos, darating pa rin ang panahon na sa atin as a nation, as a Gentile people ng Diyos, matatapos ito kapag nakuha na, natawag ng pinakalas na bahagi sa kaharian ng Diyos at babalik yung grace sa Israel. Kaya kapag tayo ay nag-abuso sa biyaya ng Diyos, maaring it's too late for you kapag hindi mo na-realize na meron pala tayong minsan ayusin sa ating mga sarili, mga kapatid. Inyo ba nakikita ang bagay na yan? Sometimes we overlook na may mga bagay pa tayong kailangang ayusin sa atin, pero hindi natin sinisikap na iayos ang ating sarili, knowing, because parang sinasabi mo, sagana ang biyaya ng Diyos. But what if matapos ang biyaya ng Diyos sa iyo? So you see? Dahil sabi diyan, for I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come. Amen. So, ibig sabihin, mayroong panahon na ang paggawa at pagkilos ng Diyos sa kanyang iglesia, sa atin, ng mga hintil, ay aabot sa dulo, sa hangganan ng pagkilos ng biyaya ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos ay matapos sa atin, and then ang biyaya ng Diyos ay lilipat sa mga Hudyo accordingly sa mga salita ng Diyos, as Prophet Daniel prophesied. So alam natin yung mga bagay na yun. And therefore, binibigyan ni Pablo ng halaga sa ating panahon na kapag natapos ang biyaya ng Diyos sa atin, ang bride ay kukunin ng Panginoon sa kanyang kalwalatian, at paano ang mga taong hindi nagpapatuloy sa pananampalataya. Paano yung mga tao na ang alam lang nila ay yung kanilang sarili na ito yung gusto kong gawin, ito yung nakikita ko na maayos, mabuti para sa akin.
Not knowing na ang Diyos ay patuloy na nagbibuild at tumatawag sa atin para tayo ay magsama-sama sa salita ng Diyos. Nasabi ni Haring Solomon o ni David na it's good to see that the brethren dwells in unity. So hindi lang yun because of the place, kundi ang bawat buhay, ang bawat puso ng mga anak ng Diyos ay iisa lang ang pinupuntahan, which is the grace of God. Meron tayong isang tinatayuan. Kahit hindi tayo madalas nagpapangita, kahit malayo ang distansya, kahit nasa Masbate ka, kung tayo ay isang biyaya lang tinatayuan, ang ating kagalakan ay isa lamang sa harapan ng Diyos. Hindi tayo magkakaiba ng kaisipan sa isa't isa. Hindi tayo magkakaiba ng mga damdamin sa isa't isa. Mayroon tayong tama na relasyon sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pastor Joe sa kanyang preaching, kapag ako'y nangaral dito, it feels like a home. Dahil damang-daman niya yung biyaya ng Diyos na kumikilos, it is the same ng paggawa. Dito, ang uno, kung saan man, nandun ang Diyos na gumagawa sa mga buhay ng mga mananampalataya, ganun din doon sa malayo. And that's why, mga batid, kahit gaano man kasagana ang biyaya ito ng Diyos sa iglesia, sa buhay natin as a believer, isang araw ay matapos ito at ang mga tao na hindi lumalakad in faith, hindi lumalakad accordingly sa plano at kaisipan ng Diyos to build the church para i-edify pa ng lubos ang iglesia, isang araw kapag natapos ang biyaya ng Diyos sa kanyang nobya at kanyang kunin sa alapab, sa rapture, paano na yung mga tao na hindi nagpapatuloy sa kaisahan, sa Espiritu, na yan ang pinangako, yan ang tinuro ni Pablo sa mga iglesia, na tayo ay tumanggap ng isang Espiritu, isang Diyos, isang bautismo, isang kagalakan, isang paglilingkod sa Diyos, isang pagkilos ng salita ng truth sa ating panahon. Kung tayo mas pipiliin natin matili sa ating mga tahanan, nasaan doon ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos at katotohanan na tayo ay tinawag hindi para sa ating ating sarili lang. Sabi ni Pablo, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lang. Di ba? Napaganda rin ang encouragement na binigay ni Pastor Joe. Sabi niya, mga kapatid sa Masbate, kailangan namin kayo, kailangan nyo rin kami, sabi niya. Kailangan natin ang isa't isa by the grace of God para patuloy na lumago at palakasin ang iglesia ng Diyos sa mga araw. So paano yung mga tao na nasa ganung kalagayan? Well, kung may iwan ka sa rapture, you will face tribulation, great tribulation, and the great wrath of God. Mapalad na siguro kung ikaw ay makalagpas doon at daling ka ng Panginoon sa millennium. Pero hindi ganun yung ating mindset. Nasabihin natin, okay lang ako dito. Baka sakali namang makapasok ko sa millennium. Sino nakakaalam na ikaw ay makakapasok? Baka doon pa lamang sa Great Tribulation ay hindi mo kayanin ang pait, ang hapdi, ang stress, ang distress na naranasan ng marami. Lalo na kung ibuhos ng Diyos ang kanyang galit. Ang sabi ng Scripture, sino ang makakatayo sa galit ng Diyos? And therefore, ngayon pa lamang ay sinisikap natin by the grace of God, sino sa atin ang nakapasok na sa biyaya ng Diyos, nang sabi ni Pablo, in which we stand, ngayon, masasabi ko, ako ay nakatayo by the grace of God, dahil kahit maraming mga discouragement, may Diyos pa rin na bumabatak sa akin pataas. Kahit meron na akong kahinaan, karamdaman, ang aking puso pa rin nagagalak sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa kanyang presensya, nararanasan ko siya sa buhay ko. Hallelujah. Mga kapatid, nawa hindi lamang dito sa lugar na ito ninyo naranasan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos kahit tayo ay lumabas. Kahit tayo nasa tahanan. Hallelujah. Kahit tayo mga nag-aaral na trabaho, negosyo man, daman-daman natin ang presensya ng Diyos, ang kalakasan ng kapangyarihan. Hindi tayo dumidepende lamang because, next Sunday ay worship na naman. Makakuha na naman ako ng kalakasan. No. Nasa atin ang Diyos, kasama natin siya in spirit. Even David, sabi niya, in-encourage niya ang kanyang sarili. Sabi, ba't ka nalulungkot? Magpupuri ka pa sa Diyos, di ba? So hindi lamang sa panahon na tayo ay narito, of course, ito ay pinagpalang gawa ng Diyos na tayo ay magkaroon ng get-together, fellowship, para sa mga salita ng Diyos. Pero yun nga, hindi nga ito yung magiging final na parang ito yung ating magiging daan. Kung gusto natin pagpalain ay pupunta tayo ng iglesia.
However, of course, di natin mabayaan ang fellowship, ang pagkakatipon. So ating sagutin ang tanong na ito sa ilang mga sandali. Sabi diyan, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Sabi ni Pablo, far from it. Certainly not. Sa ibang salin, God forbid, absolutely not. Ibig po sabihin, hindi natin dapat abusuhin ang biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag para ikaw ay maging malinis by His Word, dahil sabi ni Jesus na si Kristo ay dumating sa atin at ang kanyang salita ang naglilinis sa atin. Bawat truth, bawat salita ng katotohanan dumating sa iglesia, ito yung naglilinis sa buhay mo, inaalis yung mga bagay na madumi, mga bagay na pait sa iyong puso, mga bagay na hindi maayos sa iyong kaisipan. Kapag dumating ang truth, you will be set by the truth sa buhay mo. You will be set free by the truth sa buhay mo. At ikaw ngayon ay lalakad na may pananampalataya. So hindi natin aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Verse 2, tayo mga patay na sa pagkakasala. Karanasan ba natin yan? Tayo ay patay na sa kasalanan. Hallelujah. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Patay ka na sa kahinaan ng laman. Kung meron pa mang tawag niyan, sumusunod-sunod sa iyo, yan ay bahagi na lamang ng deceiving ng kaaway. Pero dapat mo angkinin, ako ay itinayo na ng Diyos sa biyayang ito. At kahit anong mangyari, hindi na ako kayang alisin ang kaaway. Hallelujah. Sabi ni Pablo, anong magpapahiwalay sa atin ang karamdaman, ang kahinaan ng laman, ang kagutuman, ang kaubaran. Hallelujah. Sabi ng Scripture, ginawa tayo ng Diyos higit pa sa mapagtagumpay. And because we stand by the grace of God, walang dahilan para magpatuloy sa biyayang ito ng Diyos. Walang dahilan para tumigil. Para huminto sa paglakad sa pananampalataya. Dahil ba sa mahina pa yung kapatid? God forbids. Dahil ba may nakikita ka na kulang? God forbids. Baka hindi mo alam, sa'yo ng Diyos kukunin yung kulang doon sa iba. Baka ikaw pa yung gagamitin na ibangon para yung wala doon sa kapatid ay kunin sa'yo. Sabihin, gamitin ka ng Diyos. O hindi ba ganun nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismo kay Kristo Jesus ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa magitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa magitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo na mga mananampalataya ay makakalakad sa panibagong buhay. So kung tayo ay sumasampalataya na tayo ay nabautismuhan kay Kristo, tayo ay patay na sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Malinaw po ba? Yung mga nabautismuhan sa kamatayan, sa baptism in Christ Jesus, ay inilibing ka sa iyong kasalanan, ikaw ay binuhay ng Diyos sa kaluwalhatian ng Ama, at ikaw ngayon ay lumalakad sa isang newness of life. Wala na ngayong pait by the grace of God. Wala na yung pangit na pagtingin sa kapatid by the grace of God. Dahil ang biyaya ay pinasagana sa atin, marunong ka na ngayon tumingin sa iyong kapatid na kahit meron kang kahinaan nakikita mo ay biyaya ng Diyos. And you keep on praying for him, for her, na Panginoon, nawa ikaw ang magpalugupan ng pananampalataya. Yun ang tama mga kapatid. Na gagamitin natin excuse yung nakikita mo kayo nasa kapatid para hindi na muna ako attend. No. Nakikita mo yung kakulangan sa iglesia. Ba't ganun si pastor? Ba't ganun ang mga elders? Dito na lamang ako sa bahay. Sabi ng Panginoon, let's reason together. Tayo ay mag-usap. Tingnan natin ano bang sinasabi ng Panginoon. I-consider natin ang truth. Kung ikaw ay sumasampalataya that the Lord is in you, that the Spirit of God is within you, sabi ko nga sa encouragement doon sa Masbate, hindi mo hayaan na yung sarili na wala kang malasakit sa katawan ng Panginoon. Hindi mo hayaan na yung sarili ay mag-aabuso dahil ba sumasagana ang biyaya, ay ating aabusuhin. Now, I hope nakita niyo
sa mga matured, may laman ng mga salita ng Diyos. At mamaya mayroon akong gusto sabihin sa inyo mga kapatid. So kung tayo ay nakakalakad na sa panibagong buhay, so wala, sabi nga ni Pablo na ang mga bagay na pangit ay lumipas na, ngayon ang mga bago na sa harapan ng Diyos. So kung tayo ay patay na sa kasalanan, then tayo ay binuhay sa kalwalatian. Binuhay at nakapasok tayo, sabi ni Pablo, sa biyaya ito, in which we are standing today. At kung tayo ay nakatayo sa biyayang ito ngayon, I don't believe na ang Espiritu ng Diyos ay tuturuan ka para abusuhin ang biyaya ng Diyos kung saan ka nakatayo ngayon. Ang biyaya ng Diyos na nasa iyo, kung saan ka nakatayo ngayon, ay iingatan mo, hallelujah, at sisikapin mo na ikaw ay lumakas sa pananampalataya, regardless ng maraming mga problema sa iyong harapan. Sisikapin mo na magpatuloy dahil alam mo may Diyos na kayang gawin lahat ng bagay. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Ang sabi natin kanina, He's able para gawin lahat ng bagay. Mahirap sa ating kalooban, pero walang bagay na mahirap sa Diyos. Sino sa umagang ito magsasabi, salamat, ako'y nakatayo sa biyayang ito. Ako'y nakapasok sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! Sabi ni Pablo, hindi sa akin, kundi sa Kanya na nabubuhay sa akin. Hindi ikaw, hindi ako, kundi si Kristo na nabubuhay para sa atin. Salamat sa biyaya ng Diyos na sagana, in which we are stand today. Hallelujah! Naulitin ko, hindi lahat ay nakakaranas ng bagay na ito. Kaya tinan niyo yung mga tao abusado sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ng akin napanood sa YouTube, dahil mga celebrity, sa news naman yan, no? At sa mga platforms. Tinan niyo yung mga Kristiyano sa panahon natin. Sabi ng isang natanong, anong ginagawa mo pag nasa church ka? Naka-jacket ako. Pero paglabas ng simbahan, tagal na ulit. So, you know what I mean? Expose ang sarili sa sanlibutan. Pag sa loob ng church, kung makadami sila ay talaga naman. Kaya sabi nga, minsan napag-uusapan natin, sa ating panahon ay nangyari na ito sa mga Catholic, especially. Naglalagay na sila ng mga karatula dun sa pintuan. Ito yung, ang sabi doon, ito yung kasuotan na dapat suotin sa loob ng bahay-sambahan. Long sleeve, maayos, gown or dress. How about paglabas? Di paglabas, okay na. At yan ay pag-aabuso sa biyaya ng Diyos. Yan ay pag hindi mo kinikilala na ang Diyos, doon sa pagkakatipon, ay Diyos pa rin doon sa kung saan ka dinadala ng biyaya ng Panginoon. No, hindi lang doon sa masbati ka, gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pag ikaw ay tinulot na mapalayo, kahit pa sa abroad ka, dala-dala mo yung biyaya in which you're standing. Sabi nga ni Pablo. Hindi man tayo lagi nagpapakita. Sabi ko nga, isa yung ating espiritu, isa yung ating damdamin sa isa't isa. Yung pag-care natin ay nandoon sa isa't isa. Kahit malayo ka, nasa abroad ka, nasa Canada ka, nasa Europe ka, yung damdamin mo ay isa doon sa kapatid mo na nasa malayo. Kapag ikaw ay nagsalita, kapag ikaw ay nag-desisyon, nag-isip ng bagay at sinalita mo, ito'y sa ikatitibay. Hindi para wasakin ang damdamin at pabigatin ang damdamin ang sitwasyon. Mga kapatid, huwag natin abusuhin ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos pwedeng matapos sa iyo. Yet, ang biyaya ng Diyos ay sumasagana. Hallelujah! From generation to generation. Mula pa sa ating mga magulang kay Abraham, hallelujah! Ang biyaya ng Diyos ay kumilos sa buhay niya. Down to Isaac, down to Jacob, hallelujah! Hindi ang Diyos gumawa kay Isaac, kay Jacob dahil sa, of course, alang-alang sa mga magulang nila. Pero ang napaganda lang naitulog din sa masbate, na ang Diyos ay mayroong kanya-kanyang personal na dealing kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Meron silang sariling karanasan kung paano sila tinawag ng Diyos, kung paano sila iningatan ng Diyos, kung paano sila tinugon ng Diyos sa kanilang mga dalangin. At ganoon din naman sa ating panahon. Kung tayo ay nakatayo sa biyayang ito, dapat meron tayong kani-kaniyang karanasan by the grace of God. Nawa mga batid, hindi tayo dahil lamang for the sake of family, why we are serving the Lord. Meron ba ganun mga damdamin dito because of the family? Tayo naglilingkod sa Panginoon?
dahil sa ating mga magulang na believer, dahil sa andito yung aking best friend, andito yung aking pinsan, kapatid. Pero tayo na may tama na unawa, mga nabautismuhan na, pag nabautismuhan ka na, ibig sabihin na unawaan mo ng kalooban ng Diyos, nag-decide ka na na ikaw ay maglingkod sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng kani-kaniyang karanasan sa Espiritu ng Diyos. Hindi tayo nandito because of your parents, mga young people. Tayo nandito para sa atin ay mahayag ang kalooban ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay naging mabiyaya sa iyong tatay at nanay, tinitiyak ko na sa iyo rin naman ay gagawin ito ng Diyos. Hallelujah! Papatunayan niya sa iyo na siya ay sufficient God, sufficient grace sa buhay. Hindi lang ng iyong mga magulang, kundi ikaw mismo ay makaranas nito. Kaya yung ating pagsamba ay nangyayari in truth. Kung paano siya gumagawa sa buhay ng mga nauna sa atin. So hindi tayo sama-sama lang, sabi nga ng mga ngaral. Nandito tayo because nafe-feel lang natin. Because masyado tayong emotional minsan. Nawadalahin ko maging realidad ang pagkilos ng biyaya ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka umaawit dahil lagi natatats ang iyong puso ng mga mensahe, ng mga lyrics. Kundi merong Espiritu ng Diyos na bumaba sa buhay mo at siya ngayon ang kumikilos sa buhay mo. Kung bakit ka nagupuri, because ang Espiritu ng Diyos, inaakay ka in worship. Not because of the message of the lyrics. Well, mabuti yun, ginagamit yun. Pero iba yung totoong pagkilos in spirit and in truth. Kaya yung ginagawa natin na pag-awit, bahagi lang yan mga kapatid. That's not actually the worship na ginagawa natin. Kundi yan ay resulta lamang ng truth na meron tayo. Dahil karapat-dapat ang Diyos sa papuri at pagsamba. Pero hindi doon nakatayo ang ating kagalakan na kapag hindi na maayos yung tugtugan, disappointed ka na. Hindi tayo mga ganun mga kapatid. Kapag nakita mo, sintonado yung MC, my goodness, is this the church? No, hindi tayo ganun. Ang ating damdamin, Panginoon, purihin ka. Sa kalusugan o kawalan, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita na gumagawa sa buhay natin. Dahil yung mga lapses, yung mga faults, yung mga shortcomings, pwede pa yan punan ng Diyos. Pero yung Espiritu ng Diyos at katotohanan, hindi na ito pwedeng palitan ng anumang mga bagay. Hindi ito pwedeng galawin ng sino man sa buhay natin. Tatlong bagay gusto kong tingnan bago tayo magtapos. How some Christians abusing the grace of God. Una, Christians abuse God's grace by practicing unforgiveness. So inaabuso natin ang biyaya ng Diyos kapag tayo ng mga anak ng Diyos ay hindi natin sinisikap gawin kung anong sinabi ng Scripture, kung paano ang Diyos ay nagpatawad sa iyo, magpatawad ka rin, brother. Naabuso ang biyaya ng Diyos kapag tayo ay hindi lumalakad accordingly at pinapractice natin na tayo ay hindi magpatawad sa sino man na nagkulang sa atin. We are abusing the grace of God. Sabi ni Pablo, anong gagawin natin? Anong sabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? God forbid. Ano sabi ni Jesus? Matthew 6:14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. The reason why, kapag tayo ay nagsimulang mag-justify ng ating mga actions, ating mga sarili, na tama tayo, at hindi tayo magpapatawad sa sino man nagkulang sa atin, hallelujah, ang pinapakita lamang natin, tayo ay mga tao na hindi lumalakad in spirit and in truth. Because kung tayo ay lumalakad in spirit and in truth, gagawin natin kung ano ang sinalita ng Panginoon. Kung ang Diyos ay nagpatawad, tayo rin naman ay papatawarin. Pag hindi natin pinatawad ng sino man, ang ating mga pagkukulang, hindi tayo papatawarin ng Diyos. That is why, hirap tayong makalakad, hirap tayong makarecover, hirap tayong makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos because of these many things na hindi natin sinisikap gawin. Magpatawad na tayo, mga kapatid.
Ano hindi mo naunawaan? Pag-usapan natin. Ano yung mga question na meron ka? Bakit mo ginawa ito? Bakit nangyari ito? Pag-usapan natin. Huwag lang tayo lumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos na tayo tinawag in truth, in spirit, and in truth. Serving God in spirit and in truth. Mark 11:25, kailanman kayo'y nakakatayong nagsisipanalangin, mga patawad kayo, sabi ng Panginoon. Kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ang sa bagay ng mga kapatid, nakakalungkot sa ating panahon, kapag nakita natin ng mga kapatid na nagkulang, nagkasala, na mga hindi naman sila sadya mga bagay na yan, mga kasalanan na dahil sa mga pressure, mas pinipilit natin na tumahimik, which hindi ito nakakabuti sa atin. Hindi ito makakabuti sa iyo personally, hindi ito makakabuti sa pangkalahatan. Dahil ang sabi ni Pablo, ang kaunting lebadura, ito ay nakakahawa. Yung hindi mo pagtupad sa kalooban ng Diyos, pwedeng may mahawa na mga mahihina sa pananampalataya. Pero tayo na mga nakatayo na, in which we stand in the grace of God, yung sufficient grace of God, kahit pa magpaulit-ulit ng mga pagkukulang, ang iyong biyaya ay para sa gayon ng Diyos na siya ay unawain at patawarin. Yun yung purpose ng biyaya, kung bakit sagana ang biyaya ng Diyos, para tayo ay magkaroon din ng pagkakataon to express kung ano yung kalooban ng Diyos na gawin, kung paano tayo pinatawad, ay magpatawad din tayo. Luke 6:37, judge not, and you shall not be judged. Ito ay minimisquote ng mga unbeliever. Kapag pinakita mo yung truth, lalo na sa mga member ng mga LGBT, sabihin lang, no, don't judge me because God is my judge. So hindi tayo against sa mga tao, kundi against tayo sa kasalanan. Dahil maaring sa mga miyembro ng mga ganitong grupo, may mga anak ng Diyos dyan na pwede pang tawagin. Pero kapag dumating ang truth, magpahatol tayo sa salita ng Diyos. Pero ibang bagay kasi yun, sinasabi dyan na huwag kayong humatol, huwag tayong maghatulan dahil lamang sa kainan, hatulan mo ang isa. Sabi dyan, judge not and you shall not be judged, condemn not and you shall not be condemned, forgive and you will be forgiven. So ibang kaisipan na pinapakita dito ni Kristo. So ibang bagay naman yung sinasabi natin na huwag mo akong hatulan. Totoo naman yun na may salita na hatol sa atin. Pero kapag dumating ang truth at tayo kinokorek, magpakorek tayo. Huwag natin abusuhin ang biyaya ng Diyos. Na alam na nating mali, ginagawa pa rin natin. Sabi nga ni James, yung mga nakakalam ng mali, pero ginagawa pa rin ito'y kasalanan. O nakakalam na ng tama, should I say, nakakilala na ng tama na kalooban ng Diyos, pero hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Diyos. So that's the problem. Luke 17 verse 1, then he said to the disciples, it is impossible, nabanggit ko kanina, that no offenses should come. This is my advice sa lahat ng ministry. Kung tayo masyadong magpadala sa emotion. Kapag may mga kulang, may mga bagay na hindi na naaabot, magpatuloy lang tayo. Gawin lang natin kung ano yung kaya natin gawin sa biyaya ng Diyos. Dahil hindi, sabi yan, imposible na walang offense o walang problema na hindi darating. It is impossible that no offense should come. Eh, ano gagawin natin, Pastor, kapag mayroong mga offenses? Magpatawad ka. Kapag humingi ng tawad, magpatawad ka. Anong gagawin natin? Paulit-ulit yung mga problema. Sikaping ayusin. Kahit ka dito sa ministry, may mga bagay na parang kulang pa. Sikaping ayusin. Pag nakita mo, gawin mo. Pag nakita mong kulang, kung ikaw nakita, gawin mo na. Huwag na tayong mga kaisipan na. Ano ba naman ito? Lagi na lang. Ganito. Feedback on or makaguluhan. Sa likod, mga young people, standby. Pag nakita niyo na puno pa sa CR, huwag na tayong magsusikan doon, nakatayo doon, wala sa ayos. Diba? At ang Espiritu ng Diyos ay nagpigilan. Hindi makakilos na malaya ang Espiritu ng Diyos. So in every ministry, ano mga iglesia, it is impossible that no offense should come. But who to him through whom they do come. Ibig sabihin, kapag mayroon pa rin nag-iingat o nanatili sa ganung kalagayan, bagamat alam na niya na kailangan niyang i-make up or gawin ang kalooban ng Diyos at hindi pa rin niya ginagawa, saba niya. Huwag na tayong lumayo. Sa ministry, kapag alam natin na may kulang, pinababayaan natin, kailangan nagutan mo sa Panginoon yun. Diba? Pag may nakita tayo, simple na lamang ito.
Saksakang sira, maluwag, hindi natin pinapansin minsan. Pero alam natin na ito'y nakaka-apekto sa mga gatherings, nakaka-apekto sa worship, sa salita sa pagmimensahe. Pero pinababayaan natin. So yung mga maliit na bagay, gaano pa yung mga malaking bagay? Kapag tayo ay mayroong mga accountability at hindi natin sinisikap ayusin, ito yung pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Who to Him, through whom they do come, yung mga offenses. It will be better of Him if a millstone were hung around His neck and He were thrown into the sea, than that He should offend one of these little ones. So kung tayo ay lumago in acts sa grace and know and understand many things by the grace of God, then sikapin natin. Kapag mayroong mga kulang, tayo na mismo ang gumawa ng pagpupuno. Huwag na tayo maging reason pa para magpatuloy yung mga misunderstanding, yung mga hindi maayos na bagay. Dahil nga hindi imposible hindi mangyari yung mga kakulangan, yung mga offenses. Pero binasa natin kanina, kapag may mga offenses, pag humingi ng tawad din, patawarin natin. Ano sabi dyan? Take it to yourself, verse 3. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day he returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Mga kapatid, kung tayo ay nakatayo sa biyayang ito, hindi malaking bagay ang pagpapatawad. Kung naunawa natin na tayo ay nakapasok na sa presensya ng Diyos, in truth, in spirit, nagkaroon tayo ng access. Sabi ni Paul, we obtain to have the access para tayo ay maging privilege na makatayo sa grace of God. At kung mayroong mga kulang, pero humingi naman ng tawad din, sabi ng Panginoon, patawarin natin. But here is the thing, ang problema, alam nyo kung ano? Yung mga tao hindi marunong magsisi. Kaya nga doon sa preaching, sa mensahe namin tinanggap sa Masbate, ito yung scripture na binasa. 7 times, nagkulang, humingi ng tawad. Sabi ni Jesus, patawarin natin. Pero ibang bagay, yung tayo ay paulit-ulit na sinasadya na ang mga pagkukulang sa kapatid. Diba? Kahit tinuturuan ka na ganito ang kalooban ng Diyos, ganito narapat sa atin, pero hindi ka umaayon, hindi ka nagsisikap, at ang iyong sarili paulit-ulit sa pagkukulang. Sabi ko sa aming sharing, mga magagawa, yun yung kasalanan na hindi worthy of forgiveness. Ayaw ng kilalanin yung pagkukulang niya. Hindi na marunong humingi ng tawad. Sayang ang biyaya ng Diyos. At yun yung pag-abuse sa biyaya ng Diyos. But not to those, kapag nagkulang sa inyo, pero humingi ng tawad, patawarin ninyo mga kapatid. So ibang bagay yun, yung umaabuso sa biyaya ng Diyos, na nung gawain lang ay talaga namang hindi na kailangang i-mention yung pangalan. Nagugulo siya dun sa fellowship, kung ano sinasabi sa fellowship. Hanggang kailan matatapos kaya? Diba? Sabi ko nga sa mga magagawa, baka ma-misquote na naman ako Yari na naman ako ito, mabasta naman ako sa social media nito. Sabi ko sa mga magagawa. So we abuse. Sabi ni Jesus, forgive. 7 times na nagkulang, 7 times na lumapit, then patawarin. Pero yung pagpapatawad, may kasama na yung pagtuturo, mga kapatid. At kung hindi tayo magpapaturo, then yun yung ating pagkukulang. We abuse the grace of God. Ikalawa, Christians abuse God's grace by presumptuous sin. Ibig sabihin, paano ito nangyari? To presume means you have some beforehand foreknowledge. Sabihin, alam mo na kapag ginawa mo ito, hindi ito tama, mali ito, pero ginawa mo pa. That's presumptuous sin. At kung ito'y ginagawa natin paulit-ulit, inaabuso natin ang biyaya ng Diyos. Hebrews 10:26, sabi dyan ni Pablo, for if we sin willfully, after we have received the knowledge of truth, so ito yung presumption sin. Alam mo na mali ang manatili sa bahay, pero mas pinili mo pa manatili sa bahay mo dahil lamang sa against ka sa mga kapatid. Yan ay pag-abuso sa biyaya ng Diyos. After we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversary. So ito yung dati sa mga tao na pilit nilang
Pilit nilang, tawag niyang sinasawata ang truth. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. So kahit na mayroong 2 or 3 witnesses, ay talagang kapag hindi siya nagpatawad o hindi siya humingi ng tawad o nagsisi, then siya iharap sa judgment. Of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace. So gaanong bigat ng parusa or saway or hatol ng Diyos ang tatanggapin ng mga tao na kanilang niyuyurakan ang biyaya ng Diyos. We couldn't imagine. Di ba? Pinag-aralan natin ilang beses na, ilang parts na ang Day of the Lord, Wrath of God. We couldn't imagine kung paano natin haharapin ang galit ng Diyos. Dahil sa panahon na tayo ay biniyaya ng Diyos, makarinig ng truths, biniyaya ng Diyos na tayo ay makabahagi and eventually makapasok sa biyayang ito ng Diyos, but we choose to do a presumptuous sin. Kahit alam na nating mali, ay pinipili pa rin natin gawin ang bagay nito. Then we abuse the grace in which we stand. Ikatlo mga kapatid, tayo magtatapos. Christians abuse God's grace by practicing a minimal form of Christianity. So ano pong ibig sabihin niyan? Ano lang ako? So ano ibig sabihin niya mga kapatid? Ibig sabihin may mga tao na gusto nilang ma-identify kay Kristo, pero ayaw nilang sumunod kay Kristo. Yung young ruler, di ba? Gusto niyang sumunod sa Panginoon, pero nang Panginoon mag-advise, mayaman kasi siya, of course, most likely matalino, mayaman. Sabi ng Panginoon, sige, kung gusto mo sumunod sa akin, benta mo yung mga ari-arian mo, pamigay mo sa mga mahihirap, then follow me. At ang taong ito ay lubhang nabigatan. Dahil sabi ng Panginoon, sabi ng Scripture, dahil ang taong ito ay totoong napakayaman na tao. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ikaw ay materially blessed. Sure na kaya mo sumunod sa Diyos. Ang mga material, kayamanan na mayroong tao ay pwedeng pumigil para kanyang pasukin ang kaharian ng Diyos. Kaya mapalad, sabi ng Jesus, yung mga mahihirap, mababa ang puso dahil sa kanila ang kaharian ng Diyos. Sino rito ang mga mayayaman, hindi materially, pero pinayaman sa pananampalataya? Pinayaman ang biyaya ng Diyos. Pinayaya ng karunungan na mula sa Diyos. Pinayaman ng truth sa ating panahon. Hallelujah! Brothers and sisters, hindi nyo kailangan ng backer ng sanlibutan para kayo ay makarating sa langit. Ang kailangan nyo ay kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at ng salita ng katotohanan. Hallelujah! Para tayo ay dalhin ni Kristo. Sabi ni Pablo, kayo ay aking dadalhin kay Kristo iharap na malwalhati without spot or wrinkles. Naalis ang lahat ng karumihan, lahat ng mga doubt, lahat ng mga pangit na feelings, ng mga maling kaisipan, naalis by the grace of God. Yan ang kalagayan ng mga pinagpalang lubos ng Diyos. Hindi ng mga material, kundi ng makalangit ng mga bagay, ng karunungan, ng biyaya. Kaya ang sabi ng Panginoon, aanin mo naman ng kayamanan, naikot mo yung buong sanlibutan, nasa iyo ang lahat ng kayamanan, ang yung kaluluwa naman ay mapahamak. Pero sabi mo nga doon sa akin, na-share sa Masbate, dahil ang aking word, as far as I remember, no, sino ang gustong yumaman dito? Kaya yung sinasabi ko na, baka ma-misquote na naman, yari na naman ako sa social media, baka, ayan, yan yung mga pastor na nagpapayaman. But the thing is, tinanong ko yun because, para i-point out, na hindi natin pinipigilan ang blessing. Kung ang Diyos magpala sa iyo, then why not? Kung may purpose ang Diyos sa buhay mo para gamitin ka to build this church, to build the kingdom of God, then why not? Pero kung ikaw ay yayaman lang at lalayo ka sa kalooban ng Diyos, sorry. Woe for them. Sabi ni Pablo na ang kanilang buhay ay nandito lamang sa lupa. Kumain, uminom, mag-build. Sabi nga ni Pastor Jonathan, may property ka na, bili ka pa ng bili ng mga property, anin mo naman yan. Sabi ng isang pastor, Pastor, baka nanonood yun. That's the word of God. Diba? Wala tayong, kumbaga, pipiliin. Dahil kung ano ang sinabi ng Panginoon, ayun yung ating biyaya na tinatayuan sa ating panahon. Pero alam natin na ang Diyos ay mabuti. Sino sumasampalataya?
Na ang Diyos ay sagana sa biyaya. Do you believe in church? Alam ng Diyos to meet your needs. Alam niya kung paano tugunin ang iyong mga pangailangan. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Sa ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Walang sino man rito ang pinabayaan ng Diyos, pinagkulang ng Diyos sa lahat ng bagay. Hallelujah! Sabi ni Pablo, kanya ang binigay ang kanya sariling buhay. Hindi ba kayang bigay ng Diyos ang iyong pangailangan? Suka lang tinamad ka na magligo sa Diyos. Wala ka lang patis, toyo, suka, asukal, kape. Hindi ka na makita sa church. Gaano pa ang mga bagay na ating pangailangan? Naibigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Gaano pa yung mga maliliit na mga bagay? So Christians abuse God's grace by practicing minimal form of Christianity. Ibig sabihin, gusto nilang ma-identify kay Kristo, but ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. At ganyan din ng isang bagay na nakikita ko mga kapatid. No, may mga Christian na gustong ma-identify na believer, anti-message believer, pero hindi mo makita ang pagmamalasakit sa gawain ng Diyos. Gustong ma-identify as one of those people na serve, na naglilingkod sa Diyos. Kumikilala naman sa mensahe, pero ang buhay, malayo ang damdamin sa mga anak ng Diyos. We abuse the grace of God. So minimal Christianity, pinipili lang kung ano yung gusto nilang gawin, kung ano yung gusto nilang sampalatayanan. Which hindi yan ang pagtawag ng Diyos sa atin. 1 Timothy chapter 6, ating puntahan. 11:05 na. So konti na lang. Now godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sa amin ba mga kapatid, wala tayong madadala sa rapture. May iwan lahat yung material na bagay. And having food and clothing, with this we shall be content. Amen. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. So yan ang kalagayan ng mga tao na hindi nakatungtong sa biyahe ng Diyos. Yan yung mga tao na hindi nila naranasan ang biyahe ng Diyos kung paano kumilos sa buhay ng mga anak ng Diyos. For the love of money is root of all kinds of evil. At yan na nga ang problema. Hindi na tayo makita sa mga gawain ng Diyos. Mas pinipili natin, magiging busy na lang tayo sa trabaho, negosyo, yan, pag-ibig sa lapi, at ugat ng lahat ng mga kasalanan ng tao sa harapan ng Diyos. For which some have strayed from the faith. Yan. For which some have strayed from the faith in their greediness. Ang greediness, mga kapatid, ay hindi lang material ang pinag-usapan. Hindi lang ito dahil sa mga pera, material na bagay na ikaw ay masyadong hulog ang puso mo. Pero kung ikaw ay hindi na kumikilala sa kalooban ng Diyos, ikaw ay greed sa iyong sarili. Mas pinipili mo na itayo ang iyong sarili kaysa itayo ang iglesia ng Panginoon. Some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Kaya kung babalikan natin ating binasa kanina, ano sabi doon? Christ, Romans 5:2. So akin na lamang shortcut. Alam ko na sa hindi naman paintulot. Christ has also introduced us to God's gift of undeserved grace. Sa isang salin na binasa ko. So ito yung undeserved grace para sa atin, na tayo ay through Christ nakapasok. Sino nagagalak sa bagay na yan, mga kapatid? Which we now take our stand. So di tayo itinayo, nakatayo ngayon. So we are glad, we rejoice, we are happy as we look forward to sharing in the glory of God, na ito ang darating sa huli mga araw na ito sa kanila na mga sumasampalataya. Ulitin ko ang sinabi kanina, ito ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Ang biyayang ito, in which we stand, ay karanasan ng mga hirang, ng mga pinili before the foundation of the world. Maaari nag-i-enjoy yung marami sa blessing ng mga material na bagay. Pero iba yung karanasan natin nang tayo makapasok sa biyaya ng Diyos. It doesn't matter, wala tayo nito. Pero ang malaga, tayo ay nasa biyaya ng Diyos. Inawit kanina, it doesn't matter, ang bubungan ay parang sira-sira na. Ang mahalaga, may Espiritu ng Diyos na sumasama sa atin araw-araw. May kinakain tayo na maayos sa pagkain sa ating hapagkainan. Oh, it is a blessing, ito yung biyaya ng Diyos. Mayroong masuot na damit, biyaya ito ng Diyos. Mayroong sapatos, mayroong mga panyapak, biyaya ito ng Diyos. Hallelujah. Huwag natin abusuhin. Hallelujah. So magitan ng ating pagpipilit, ng ating mga kagustuhan, pangatwiran sa salita ng Diyos. Tayo ay tinawag para sumunod accordingly. To live in the Word of God, mabuhay sa salita ng Diyos,
At pangyarihin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi ang ating mga sariling kalooban, kundi kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang aking pinakita sa inyo kanina, ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos to yan, subalit ito ay sumasagana. Ito ay pwedeng sumagana sa atin. At totoo na ito ay sumasagana, subalit ito ay pwedeng matapos. Huwag natin abusuhin ang kabiyaya ng Diyos. Kung tayo man gayon ay nakatayo, sabi ni Pablo, far from it, by the grace of God. Sabi diyan, tayo na mga namatay na sa kasalanan, paano pa tayong mabubuhay riyan? Tayo na mga nilinis na, paano pa tayo lalakad sa pangangatwiran? Tayo na pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, paano pa tayo magagalak sa mga bagay ng sanlibutan? Far from it, mga kapatid. So I hope this word, mga kapatid, wala tayong time, ay mabigay sa atin ang tama na pangunawa sa biyaya ng Diyos. Dahil mayroong mga nag-abuso ng biyaya ng Diyos sa kasulatan na ang Diyos ay hindi nalugod. May marami mga lumitaw na greed sa panahon ng mga apostles, ang Diyos ay hindi nalugod. Sabi ni Pablo, hindi ang Diyos nalulugod sa mga taong tumatalikod. Ang Diyos ay nilugod sa mga tao na nagpapatuloy. Sino sa atin sa umaga itong na-appreciate ang biyaya ng Diyos sa ating buhay? Kung saan tayo ay nakatayo ngayon, kung saan dito ngayon nakatayo ang ating mga magulang, kung saan dyan nakatayo ang inyong sambahayan by the grace of God, kung saan dyan nakatayo ang inyong kagalakan by the grace of God, kahit walang-wala na, kahit inangina na, kahit nasa trouble, kahit nasa kalagitnaan ng daan at mayroong mga unexpected na mga pangyayari, because you're standing in the grace of God, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Yung karanasan natin mga kapatid, isang halimbawa lang yan, ang biyaya ng Diyos is sufficient pa rin. Hallelujah! Yan ay katotohanan na karanasan ng mga anak ng Diyos. Quote ko lang itong kaisipan, mensahe ng ating kapatid William Branham sa ating panahon. Pakipost na lang, brother. Sabi diyan, and when the light of the gospel begins to come in, kapag ito'y dumating at tayo nakapasok, all the things of the world just begins to fade out. Amen. Kapag ang biyaya ay dumating at tayo ay nakapasok sa biyaya ng Diyos, hindi na natin mapapansin ang mga bagay ng sanlibutan. It will begin to fade out. Yes. Ang makikita ng mga anak ng Diyos ay biyaya ng Diyos ay sumasagana. Ang karunungan ng Diyos, ang wisdom ng Diyos ay sumasagana. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasagana sa iyong harapan. Hallelujah. Everything will be fade out. Hallelujah. Dahil ang mga bagay sa libutan, ito'y pumipigil lamang, nagpapahina sa iyong pananampalataya. Kailangan natin magpatuloy, church, magpaakay pa sa Espiritu ng Diyos. Sabi diyan, and what does it do? He abounds the sunlight upon His children. Kanino? Yung biyaya ito, upon the children of God. Na mayroong tatak ng Espiritu ng Diyos. At hindi sila masaya dahil lamang sa mga material na bagay. With or without this, sila ay pinagpala ng Diyos. Walking in the Spirit, led of the Spirit of God, abounding in His grace. With all prudence and wisdom, understanding and shrewdness to know how to walk. Ito yung kalagayan ng mga mananampalataya, with or without material blessing o material things. Ang ating mga puso at kaluluwa ay binigyan ng Diyos ng Kanyang Espiritu para tayo ay magpasalamat sa lahat ng bagay. At kung saan tayo nakatayo ngayon, yun yung ating ipapamuhay sa uling mga araw. With all grace na sumasagana, sabi ni Pablo, abounding in you. Last two verses. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you. Sino ang sumasampalataya sa umagang ito? May magagawa ang Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga sabi ko, habang kayo nanalangin para sa ating little brother Yuan sa kanyang karamdaman, sabi ko, Panginoon, alam ko kung paano ikaw gumawa noon, ikaw ay manatiling mabiyaya, gagawa ka pa rin sa mga panahon na ito. Dahil karanasan na namin yan before, 2 nagka-dengue sa aking mga anak, isa kinuha ng Panginoon by the grace of God, at tayo tinuruan, magpuri pa rin, magpasalamat, sabi ni Job. Pero yung isa ay inspire ng Diyos, kanyang biyaya, Sister Grace, kanya Grace, hanggang ngayon nariyan siya. So, ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, hindi natatapos ang biyaya na kumikilos, gumagawa.
Kung mababa lang tayo lagi sa paglapit sa presensya ng Diyos at marunong tayong humingi ng tawad sa ating mga pagkukulang, pagkilala sa ating mga kahinaan pa, tayo dumadalay, Panginoon, kalakasan na ipagkaloob mo sa buhay ko. Hallelujah! At ang biyaya ay pa sa ganahan ng Diyos sa iyong pangailangan. At ang iyong mga kahilingan ay didinggin ng Diyos. Grace will abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Romans 5:20, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. No, sa kaisipan ng mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, tayo magtatapos. Dito sa Romans 5:20, itong biyaya na binabagit ni Pablo, ay biyaya ng Diyos na sumasagana, hindi sa ating pagsasadya ng kasalanan. Ang biyaya ito ng Diyos na sumasagana sa atin, sa kanino man na mayroong pang mga kahinaan, na mayroon din puso na mababa para dumalangin sa Diyos. Panginoon, palakasin mo ako. Doon nangyayari yung sufficient grace. But not to those na sinasadya na ang kasalanan. So that's another thing, mga kapatid. And I pray na ito yung mangyari. Nating nawa abusuin ng biyaya ng Diyos mga panahon na ito. Totoo na masagana siya sa biyaya. Pero tayo, kung tayo nakapasok na, hindi na tayo magsasadya. Hindi na tayo magsasadya. Let us all stand, tayo magsitayong lahat. Tayo magtatapos. Sa mga sasama sa meeting mamaya, coordinate na lamang. Mga kapatid, ngayon ko lang ito sasabihin sa inyo. It's been for a while, at hindi tayo nagbabanggit ng anuman sa likod ng pulpit about this. Pero sa atin na nakaalam na ang isang brother ay matagal na hindi dumadalo dahil sa mga kahinaan. Sa mga relatives, hindi na namin paabot. Last year, kinausap ko na siya, Barboyet. At ang sabi niya, he's willing to speak with us para pag-usapan. Pero ilang buwan nang lumipas. Mag-iisang taon na po, mga kapatid, hindi siya nagpaparamdam. At ito ay para sa akin pag-aabuso sa biyaya ng Diyos. Kung siya hindi makipag-usap hanggang March, we will declare that he is temporarily disfellowship. Dahil para sa akin, ang biyaya ng Diyos ay sagana pa rin sa kanila na mababa ang puso. Kumikilala sa pagkukulang, handang magsisi, handang magpatuloy, ano man ang mangyari. Panginoon Diyos, purihin ka, ikaw ay sambahin, dakilain ng iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong mga salita. Bayang ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na may taas. Ikaw ang siyang mabigyan ng karangalan. Panginoon, sino kami upang iyong alalahanin? Sabi ng likod si Haring David, who am I, Lord God? Para kami ay pagkalooban ng undeserved grace. Pero salamat, Panginoon, hindi sa amin, kundi sa iyo nalugod. Sa iyo na nahabag at naawa, sa iyo, Diyos, na tumawag sa amin, sa iyo na, Diyos, na naging mabiyaya sa buhay namin. Purihin ka, amang banal, salamat sa iyong patuloy na pag-akay, sa iyong iglesia, sa ministry. Panginoon, hindi madali ang iyong ministeryo, Diyos. Totoo na maraming struggle, maraming mga bagay na ilalagay ang kaaway para kami ay pigilan sa aming kagalakan, pigilan ang apoy ng kagalakan sa aming mga puso. Subalit salamat dahil ikaw ang Diyos na nagtatagumpay. Ikaw ang nagsabi, I will fight for you. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na sagana sa biyaya. Bagamat kami ay nagkukulang din, nangihina din kami, Panginoon. Nakakalimot din kami sa ilang mga bagay. Salamat sa iyong pag-akay, sa iyong banal na Espiritu. Ikaw ang nagsabi na kapag dumating ang iyong Espiritu, ito'y may kalakip na kapangyarihan sa iyong iglesia. Kapangyarihan upang aming matakasan, upang aming malabanan ang kaaway. Ang diablo, ang pandaraya ng Espiritu sa huling mga araw. Hindi sa aming sariling lakas, kundi kalakasan na nagbuhat sa iyo, O Diyos. Biyaya sa buhay namin, sapat na biyaya sa buhay ng iyong mga banal.
Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa patuloy na iyong pagpapaalala, pagtuturo. At kami, Panginoon, ay kumikilala na Ikaw lamang ang Diyos na banal, dakila sa lahat. Ikaw nagsabi, dahil Ikaw ay Diyos na banal, kami rin naman ay nararapat magpakabanal sa aming sarili. Bless your word, anoint your people, bless the elders and deacons. Salamat sa mga buhay ng bawat isa. Kahit man kami ay magkahiwalay-walay minsan in the fellowship, Lord, meron kaming isang spirito na tinanggap mula sa iyo. Merong isang kagalakan na express pa rin ang iyong salita sa iyong iglesia. At ang bawat isa ay lumalago sa pananampalataya, O Diyos. Salamat sa buhay ng iyong malingkod. Brother Timothy Bryan, sa buhay niya. Brother Cholo, Brother Vince Joy, Brother Joey, and the rest of the deacons. Sa mga kabaihan, sa aming mga magulang, bawat isa, O Diyos. Bayang Ikaw lamang ang maluwalhati, may taas, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Dalangin ko, tulad ng sabi ng iyong lingkod, I must decrease and the Lord must increase in our lives. Ibaba mo pa kami sa iyong salita. Ikaw lamang ang may taas, O Diyos, madakila. To God be all the glory and honor and praise be to you, O God. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Ating palapakan ng Diyos.